Habang nagsushow ako, dumudugo siya. Kagaya ng sinabi ko, inanda ko na yung insurance ko. Makakatulong sa kanila. Sila pa rin ang Sila pa inisip. rin. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, grabe mga ka-chink at syempre mga chink positive. May isa tayong pag-uusapan tungkol kay Ate Guy. Alam naman natin na siya po ay nagpapatawa pero ngayon lumalaban po siya sa isang malugpang karamdaman na cancer. At hindi lang to tungkol sa kalusugan. Mas malalim po ang pag-aaralan po natin. Panoorin po natin tong segment na ito at pagkatapos po ay ngayong gagawa po tayo ng commentary video at sabayan po natin ng financial angle and financial perspective. Reminder lang, lahat ng proceeds ng video na ito ay idodonate natin kay Ate Guy. Kaya suportahan po natin, panoorin natin to hanggang dulo at i-share din natin sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Simulan natin ang unang tanong ni OG. Kamusta nga ba si Ate Gay? Ito, iniinda ko yung bukol ko dito sa kakanan na yun lang nararamdaman ko, medyo kumikirot, masakit, mabigat, lumalaban. So grabe no? Medyo mahirap talaga, mabigat ang karamdaman, mabigat din ang gastos. Ito lang kasi hindi lang physical ang pinag-uusapan natin, even the financial. Every check-up, every gamot, resibo, hindi lang po katawan, diba, ang tinatamaan, kundi pati ang ating bulsa. At alam po natin yan, I'm sure nakaka-relate kayo. All it needs to take is one major hospital bills. It can wipe out your entire savings. Kaya nga, let me encourage you, bago pa mangyari po, kahit kanino, let's start with what we call as emergency fund. At least 3 to 6 months. Just in case tamaan tayo, meron tayong 3 to 6 months na emergency fund na pwedeng itabi. At i-automatic transfer na po natin to para ika nga pagdating ng panahon, hindi tayo problema. That's number one. Pero kung iniisip mo mabigat na to, yung finances alone, alam niyo, may mas masakit pang kasunod. Nung lumabas siya doon ako, umiyak ako. Alos araw-araw umiiyak ako. Sabi ko, ano ba yun? Tapos yung papaliitin yung bukol, hindi maoperahan, wala na daw cure, papahabain lang ang buhay. Imagine mo na marinig mo yan na syempre, breakdown ka talaga eh. Ganyan din sa pera. Alam mo, walang safety net eh. Panic mode talaga yan. May kasabihan nga, if you fail to plan in life, you plan to fail. Kaya kailangan paghandaan po natin. Hatiin na po natin ang ating financial. Kaya nga, parati kong sinasabi, income minus savings equivalent to expense. Pag kumita kayo, may savings kayo, may pang emergency fund kayo, meron kayong pang, let's say, health fund, di ba, insurance, di ba, bago kayo gumastos. Kailangan nakahati na po yan. Kasi pag hindi po hinati-hati yung mga yan, alam mo, magkakaroon talaga tayo ng major problem pag dumaan ng ganitong sitwasyon. At syempre, hindi lang po yan ang problema. At paano nagsimula yung karamdaman ni Ate Gay? Dito natin makikita ang tinatawag na red flags. Hindi na pantay yung mukha ko eh. Tapos, nagpatingin ako sa ENT, magpa-ultrasound daw ako. Ultrasound ako sa eye scan, result. Magpa-CT scan ka. Balik na naman ako. QC itong tundo ha. Pero balik-balik ko yata ako mamamatay sa pabalik-balik. O tapos? Hindi na lang yung magpa-ultrasound ka, mag-CT scan ka, magpa-biopsy. Hindi pa diniretso yung ganun. After nung CT scan, pa-biopsy ka. Yun, dito pa lang meron na tayong tinatawag na senyales. Nagkakaroon na pala siya ng bukol, tapos hindi binigyan ng pansin. So, nangyari, lumaki ang problema. Diba? Alam mo, nung kinikwento niya yun, parang nakaka-relate ako. Sa mga kinakaunselan ko, mga kinukoach ko, nagsisimula lang naman yung mga utang, mga pagkakamali sa pera, sa mga maliit na bagay Tapos, hindi lang nababayaran, napapabayaan. Kaya ano nangyari? Ang ending, lumobo na, lumaki na po, pati yung interest. So, every month, ang binabayaran na lang yung interest. Kaya nga, alam nyo, I just want to encourage you na talagang mag-regular check-up tayo. Not only the physical health, but irregular check-up mo rin ang budget mo. Kung meron kang mga babayarin, unahin mo, make sure wala kang interest, make sure nababayaran mo yung utang mo para hindi siya lumobo at mabigla ka na lang, ay grabe, di ba? Alam nyo, maniwala kayo, kung ikaw nakikinig at nanonood ngayon, naintindihan yung ibig ko sabihin, lalo na kung malaki ng interest na binabayaran mo. Pero kahit na may ganitong sitwasyon, pinilit pa rin ni Ate Gay na magtrabaho. Habang nagsushow ako, dumudugo siya. Hindi alam ng mga tao, nagpapatawa na ako, pero may iniinda akong sakit. Yun yung isang pinaka mahirap talaga na kailangan mo magtrabaho kahit
kahit na may sakit ka dahil kailangan mo. Alam mo, reality yan. Karamihan po sa kakilala po natin, no work, no pay. Kaya kung wala kang ipon, wala kang insurance, kahit bagsak na ang katawan mo, nagtatrabaho ka pa rin. Lalo na kung ikaw ay isang freelancer, nakikinig ka na sa sales ka, empleyado ka, no work, no pay talaga yan. Kaya that's the reason why I want to challenge you again. Babalik naman po tayo. Meron kang dapat emergency fund just in case na magkasakit ka kahit di ka magtrabaho ng ilang buwan, itatawid ka na hindi mo kailangan mangutang. So, ang puproblemahin mo lang paano ka makarecover, hindi puproblemahin mo saan ka pang kukuha ng pangkain. Di ba? Lahat naman tayo pinagdadaanan natin yung mga pagkakamaling ganun Kahit minsan, gaano tayo nagpapakatatag, darating pa rin yung mga hindi inaasahang bagay. Ano pong emergency na nangyari kay Ate Gay? Sumirit ang dugo, naliligo ako dito. Takbo ko sa clinic. Ang babait ng mga janitress. Tinulungan ako pumunta sa clinic. Takbo ako, takbo. Pagdating sa clinic, binalutan lang nila ng para hindi umagos ang dugo. Hanggang nakasakay ako sa aeroplano. Napunong-puno ng dugo ito na inano ko lang ng jacket. Diretso uli ako sa ospital. 1 week na naman ako na-confine. Grabe. Ay, nako, hirap. Ganito rin po sa pera, kung reactive ka lang, lagi ka talagang, hihintay mo na lang talagang sasabog. Sasabog ang problema, sasabog ang utang, sasabog ang sitwasyon. Pagkatapos yan, ano mangyayari? Yun, papunta ka ng ER. Kaya ganun din po sa atin, no? Kaya wag na nating hintayin pa na may mangyaring mga emergency na hindi mo talaga inaasahan. Kaya I always tell people, na meron po tayong mga tinatawag na funds, no, aside from emergency funds, like health funds. Yan ang ginagawa po namin, especially with our mother-in-law, na every month may tinatabi na kaming a certain amount, buwan-buwan, just in case na may mangyari na ospital, may pondo na hindi nadudukutin pa sa sarili nating pera. Nagigets nyo? Ito yung tinatawag natin na parang medical funds. Pero mabalik naman tayo kay Ate Gay. Paano niya nalagpasan to? May isang anghel na tumulong sa akin na libre ako dun sa napakamahal na ospital. Napakagandang ospital, magagaling mga doktor. Grabe, no? Napakagaling talaga, no? God is good na may nag-sponsor. So, hindi lahat ay ganun kapalad. Kaya dapat tayo mismo ay naghahanda. Diba? Kaya nga, mga kapatid, ito lang po. Aside from the emergency fund, aside from the health fund, kumuha na rin tayo ng PhilHealth. Kumuha na rin po tayo ng HMO kung kakayanin po natin. Ito yung pinakamasakit. Just in case, again, may mangyari na may karamdaman ka na, ikaw pa mismo kailangang umikot at mag-solicit. Diba? Napakahirap yan. I'm sure, kung ikaw mismo nakikinig at nanonood, kung yan nangyari sa pamilya nyo, pakishare lang kung ano yung istorya, ano yung experience nyo. At hindi lang yan, syempre nandyan din yung ating mga kaibigan, mga kapwa-artista na tumulong din kay Ate Gay. Kay Alan Kay, salamat kasi mahal na mahal ako ng mga kasama ko sa Hideout Comedy Bar. Mahal na mahal nila ako lahat. Ayun ang magpapalakas sa akin. Tsaka dito mo na patunayan kung sino yung mga Oo, nagmamahal sa'yo. hindi. Kasi wala akong masamang tinapay sa tanang buhay. Grabe talaga, no? Blessing talaga yun. Pero hindi lahat ng oras uulitin ko na may tutulong. At the end of the day, ikaw, ako, tayo dapat na maging responsable. Kaya kung may community ka, wag mo lang i-load sa lahat. Sa kanila, di ba? Naasat, ay hindi, may tutulungan naman ako. At maniwala kayo. Lalo na yung mga taong tumutulong sobra-sobra sa iba. Nako, masakit man sabihin, baka may pagkakataon sa buhay na kung ikaw mismo ang nangangailangan, nako, maniwala ka pa. Yung mga taong tinulungan mo, sila pang tatalikod sa iyo pagdating ng panahon. Kaya nga mag-ipon ka. Protektahan mo yung sarili mo. Pero ang next question, paano na nagpapagaling si Ate Gay? Bahay. Palit lagi nito. Kain. Ospital. Kasi mag-start pa lang ako sa Monday sa radiation and chemo. Tapos sa Asian yun, sa Muntinlupa, nasa Quezon City ako. Kaya maghahanap ako ng patutuluyan doon sa malapit sa kanila. Oo para nga, doon. naghahanap ka na. Kesa naman yung baka doon pa ako kaya nga naggalito ako dahil may sakit ka na, masasagasaan ka pa. Grabe, no? Lahat sinasabi niya, 35 days of radiation. Commute, ang equivalent lahat yan ay gastos. You know what? Healthcare is really a daily cost. Kung wala kang health card, araw-araw mababawasan ang budget mo. Kaya nga, napaka-importante po. Ulitin ko, magkaroon tayo ng health card, PhilHealth, di ba? HMO. At hindi lang po yan. Ang malaking katanungan, saan ba talaga nagsimula itong karamdaman? Ano ba yung sa palagay niya? Ay, at tagal kong naninigarilyo kasi nung panahon na bata pa ako hanggang 2017. 2017, November 30, in-stop ko. Ayun, meron po tayong tinatawag na habits. Lahat po tayo meron tayong mga habits. Meron tayong good and bad.
Sa kanya, smoking habit. O may mga iba sa inyo, wala kayong karamdaman pero may overspending habit kayo. Or let's say naman, meron kayong tinatawag na inggit habit. Alam mo, pareho lang po yan eh. Di ba? Kung hindi mo talaga na-manage ang finance mo, you have a bad habit when it comes to finances, maniwala ka. Pareho rin yung ending na yan. No, mahirapan ka, mauubos ang pera mo. Kaya it's very important for us to learn how to develop good habit. Ano yung mga good habit? Mag-ipon at maghanda. Pero alam nyo si Ate Gay, kahit na yan ang karamdaman, ano pa rin ang nasa isip? Pamilya. Yung mga pamangkin ko na naman, mga kapatid ko, kasi sila na naman sandalan ko. Ay, naku, pamilya pa rin ang fallback. Lahat naman tayo, we need talagang a support system. Kaya maghanda-handa habang kaya pa. Ulitin ko, maghanda-handa habang kaya pa. At kung tayo tutulong sa mga tao na nakapaligid po sa atin, syempre, ilista mo at maglagay ka ng limit. Bakit po? Huwag mong ibibigay ang lahat. Bakit po? Syempre, pagdating ng panahon, kung ikaw mismo nangangailangan, katulad ni Ate Gay, sino mag-aalaga sa kanya kung wala siyang iniwan sa kanyang sarili? At nang dahil sa karanasan na ito, dito pumapasok ang pinaka-importanting leksyon at bilin ni Ate Gay. Kagaya ng sinabi ko, inanda ko na yung insurance ko. Makakatulong sa kanya. Grabe mga kapatid. Yung life insurance, it's a love letter to your loved ones. We cannot treat this as an expense. You have to treat this as a protection. Guys, I just want to encourage you. Sana matuto po tayo na hindi natin kailangang umabot sa punto na talagang, di ba, na ganitong sitwasyon. Tsaka natin marirealize na napakahalaga. Cover yourself. So, magkano ang life coverage na kailangan mo? More or less, kung anong annual expense mo, 20,000 times 12 months, that's 240,000. And then, ang gawin mo, dagdagan mo ng 0 sa dulo. So, kailangan mo ng 2.4 million, di ba? Bakit? Just in case something happens, at least may 2.4 million kang maiiwan sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Para sila ay makapagsimula muli. Or if not naman, to cover yung mga medical expenses that you will incur para hindi tayo magiging pabigat. Make sense? Kaya napakadakila po talaga ni Ate Gay kahit nasa huling ika nga moment na siya may karamdaman. Kahit hirap pa rin siya, tuloy pa rin siyang lumalaban. At para saan siya lumalaban? Hindi laban lang ang sakit, kundi laban para sa kinabukasan ng pamilya. Kaya that's the reason why babalik na naman ako na kailangan po natin ng life insurance. Bakit po? Kung gusto mong may maiwanan ka para sa mga mahal mo sa buhay, kailangan paghandaan po natin itong mga bagay na hindi natin talaga inaasahan at ayaw nating asahan. Bilang pangwakas, napakaganda ng paalala po ni Ate Gay sa lahat ng mga kapwa comedians. Mag-ipon. Kasi nung last kong sakit, 0 ako noon. Wala akong insurance, wala akong PhilHealth, wala akong kung ano. Wala kang health card. Wala. Ito rin po ay diretsong paalala sa mga breadwinners, sa mga freelancers, sa mga OFWs. Huwag na po nating hintay na maging huli. Alam nyo, ang insurance po ay mura habang bata pa at healthy ka pa. Pero pag tayo nagkaedad na at meron na tayong tinatawag na pre-existing, nako, baka masyado na siyang mataas. So while bata pa, cover yourself. Mas mura pa, maaga pa, umpisan mo na. At bilang pangwakas, meron pang huling hirit si Ate Gay. Abracadabra, baunana, abracadabra, morta ugagang. Abracadabra, I'm so lost without you. I know we were right, believing for so long. Alam nyo, ganyan din po tayo, lalo na yung mga breadwinners. Kahit hirap tayo sa buhay, tuloy pa rin ang laban. Kahit masakit, tinitiis natin ang sakit. Kahit malungkot, pinipilit nating tumawa. Kahit tayo ay pagod, pinipilit nating lumaban para mas magaan ang buhay ng iba. Kaya mga kachink, mga kaiponaryo, ano po ang natutunan nyo sa video na ito? Pakitype na lang sa comment section. Ulitin ko, lahat ng proceeds ng video na ito, idodonate natin kay Ate Gay. Kaya please support, watch, and share. At para sa sarili mong pamilya, mag-ipon, mag-budget, gumawa ng emergency fund, at kumuha ng insurance habang malakas pa. Because health is wealth and wealth is love. Sana na-inspire kayo at natuto kayo sa episode na ito. Please don't forget to subscribe on this channel and also share this episode to your loved ones. Thank you very much. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.